Hello mga kariyal, ang video po na ito ay para sa mga baguhan at nagsisimula pa lang sa pagkukumpuni ng mga sirang electric pan at sa iba pang mga individuals na gustong matuto sa ganitong gawain. Marami pa rin po ang nalilito at nagtatanong kung paano ba malalaman kung sira na ba or palitin na ba ang kapasitor ng isang electric pan. At sa video nga po na ito ay dapat nyong tapusin na panoorin dahil ipapakita ko po dito kung paano malalaman kung sira na ba or palitin na ba ang kapasitor ng electric pan gamit ang analog multimeter at capacitance tester. Pero bago yan, maraming salamat po muna sa lahat ng aking mga subscribers at taga-subaybay dyan. Lalo na po sa lahat ng mga nag-like, nag-comment at nag-share sa nakaraang latest video ko na sina Sir Dan Hernandez, Rolando Guevara, Edgar Macam, Ruben Gamboa, Jesse Gabriel Rivera, Donato Matias, Edgar Doyle Jr. Dato, Lorenzo Antincula Jr., Burns LDR Channel, June Francisco, Logio Sorville, Ricky Muyo, your technician, Oliver Real. Sa mga silent viewers ko rin po, alam ko po na nakasubaybay din kayo kahit hindi kayo nagko-comment. Tanggapin niyo pong lahat ang aking lubos na pasasalamat at ang pagpapala ng Panginoon ay sumaating lahat. Bueno, patuloy na po tayo. May mga kapasitor po tayo dito na may iba't ibang kondisyon. At ngayon ay alamin po natin dito kung alin ang good and defective kapasitor sa mga ito. Sa kondisyon po ng kapasitor, mayroon po itong good and defective. Uunahin po muna natin na i-demonstrate kung paano malaman ang good condition ng kapasitor. Gagamit po tayo dito ng capacitance tester para malaman natin ang capacitance value at kondisyon ng kapasitor. At gagamit din po tayo ng analog multimeter para kung sakaling wala po tayong capacitance tester, pwede rin po natin gamitin ang analog multimeter. Dahil karaniwan po ay analog multimeter ang ginagamit ng mga nagkukumpuni ng electric pan. Ganito lamang po yan. Unahin nating i-demonstrate kung paano malaman yung pwede pang gamitin na kapasitor. So gamit po muna natin ang capacitance tester. Ilagay lang po natin sa 20 microfarad ang setting ng range nito. Itapat lang ang selector knob sa range na 20 microfarad. Then, ang capacitor po na ito ay may value na 1.5 microfarad. Tingnan natin sa capacitance tester kung 1.5 microfarad nga ito. Ikabit lang po yung dalawang probes nito sa dalawang terminal ng capacitor. Kahit magkabaliktaran po yan, pwede po yan. Dahil non-polar po naman ang capacitor na ito. Ikabit natin. Ayan. Ang reading po ay 1.54. Ibig sabihin po, good po ang kondisyon ng capacitor na ito. 1.5 microfarad. Ngayon, gamitin naman natin ang analog multimeter. Ang analog multimeter po na ito ay pwedeng gamitin na voltmeter, milliammeter at ohmmeter. So ilalagay po natin ang setting sa ohmmeter kung saan ang range ng ohmmeter ay merong nakalagay na C1. Yung C1 po ay nakatapat doon sa times 1K. Diyan po natin itatapat yung selector knob sa range na times 1K. Yan po ay pwedeng gamitin na pang-check ng kapasitor dahil nandyan po nakalagay yung C1. Ayan, yung kulay red. Kung medyo malabo, ayan po nakasulat dyan, C1. At mapapansin ninyo, sa scale ng voltmeter, dyan po tayo magre-reading. Huwag na po ninyong intindihin yung iba para hindi po tayo nalilito. Dyan lang po tayo magbabasa sa 0, 2, 4, 6, 8, 10. Nakuha? Hindi po tayo magbabasa dun sa bandang taas. Dito lang po sa pinakababa ng scale ng voltmeter. Ngayon ay gagamitin din po natin yan as scale ng pag-check ng capacitance ng kapasitor. Okay? Nakatapat na sa times 1K. Pagdikitin lang po yung test probe ng tester. Dapat calibrated po sa 0 gamit ang 0 ohm adjuster. Itapat lang sa 0. Ayan. Nakatapat na sa 0 yung meter pointer. Bitawan.
double check, gumagana at calibrated sa 0. Kanina ang reading nito ay 1.50 plus. Ngayon, idikit lang po yung isang test probe alinman dyan sa pula at itim na terminal ng kapasitor. Ito po ay 1.5 ang reading. Idikit lang ng ganyan. Tapos, ikabit din yung isang test probe doon sa kabilang terminal. Ito, pansinin ninyo yung meter pointer kung saan papalo. Dapat ang reading po niyan, kung ito ay good, mapapansin ninyo ito yung 0, ito yung 2. Dapat pumalo lagpas sa kalahati kasi ito yung 1 nasa gitna nung 0 and 2. Dapat lumagpas lang ng konti sa gitna. Yun po ay 1.5. Tingnan natin. Ayan. Mahina ang palo. Baliktarin lang po natin yan. Itong itim ang ilagay dito. Tapos, ikabit natin ito dito. Ayan. Napansin nyo? Pumalo po. Lagpas sa kalahati. Ibig sabihin po nun 1.5 po yun. Baliktarin ulit. Idikit. Ayan. Pagka mahinang pumalo, baliktarin lang ng baliktarin, tingnan kung lumagpas sa kalahati. Ayun, lumagpas sa kalahati, 1.5 po yun. Ayan, lumagpas sa kalahati. Dito pumapalo, kasi ito yung 1, kalahati ng 2. Dito sa lagpas kalahati. Ibig sabihin po niyan ay good po ang kondisyon ng kapasitor na 1.5 microfarad ang level na ito. Ngayon, checkin naman natin itong isa pang kapasitor. 2 microfarad ang value. Dapat po, ang palo or deflection ng meter pointer ay umabot doon sa 2. Kita nyo yung 2? Pag umabot dyan, ibig sabihin, good po ang kondisyon nito. Tingnan natin. Ganun pa rin ang proseso. Pagdikitin, terminal, and test probe. Ayan. O, pumalo ng konti. Baliktarin lang. Pagka pumalo ng ilang beses at abot sa scale na 2, yun po ay good. Ayan. Umaabot po dun sa 2. Baliktarin ulit natin. Pag analog, binabaliktad-baliktad lang po yan para ma-determine kung talagang good siya. Yun, pumalo hanggang sa 2. Good po ang kondisyon nito. Ayan, pumapalo po doon sa 2. Ibig sabihin po, ang value po nito ay 2 microfarad. Subukan natin sa capacitance tester kung 2 microfarad din ang sukat. Kahit magkabaliktad po ang kabit ng test probe, okay lang po. Pagka capacitance tester, hindi na po kailangan pagbaliktad-baliktarin. Pagka connect mo niyan, masusukat na niya yung capacitance value niya. Ayan o. 2.01 or 2 microfarad po ang reading. Good ang kondisyon ng kapasitor na ito. Subok pa rin tayo. Ito, 1.7 microfarad. Tingnan natin kung 1.7 ang sukat nito. Pinapakita ko lamang kung papaano i-check gamit ang capacitance tester at analog multimeter. Ayan, 1.66. Pag ni-round off, 1.7 ang value nito. Ibig sabihin, good ang kondisyon nito. So, gamitan po natin ito ng analog multimeter. Pagdikitin ulit ang test probe at terminal ng kapasitor, dapat lumagpas ng kalahati na malapit na sa 2 para maging good siya. Pag bumaba, may problema, defective siya. Pag sumobra naman, defective pa rin. Tingnan natin. Ayun, mahina ang palo kasi na-discharge na. Baliktarin natin. Ayan. Pansinin ninyo yung reading. Dapat malapit sa 2 kasi 1.7 po ito. Ayun. Lagpas sa kalahati na malapit sa 2. Ibig sabihin, good po ang kondisyon ng kapasitor din na ito. Baliktarin ulit. Check natin. Analog po ang gamit. Pansinin. Ayun. Good po ang kondisyon nito. Ganun po ang good condition na kapasitor. Ngayon, nalalaman na natin na ganito ang mga kondisyon ng mga pwedeng ikabit pa na kapasitor sa electric pan. Ngayon, aalamin naman natin kung ano yung mga hindi na pwedeng pamalit na kapasitor sa mga nasirang kapasitor ng electric pan. Sa mga defective na kapasitor, meron po dyan na mababa na ang value. Yan po ay defective kapasitor, hindi na pwedeng pamalit. Uugong lang po ang electric pan kung sakaling ikabit. Meron din po na defective capacitor na open. Meron ding shorted, meron ding leaky. Iba-iba po
ang mga defective na kapasitor. Ngayon, tingnan natin kung ano yung mga kapasitor na mababa na ang value. Ang value po nito ay 2 microfarad. Tingnan natin kung 2 microfarad pa ang masusukat dito gamit ang capacitance tester. Ayan, 1.43 na lang. Ibig sabihin, low value na ang capacitance nito. Hindi na po pwedeng gamitin. Pwede pang gamitin sa ibang electric fan, gagana pa yan kung ang electric fan ninyo ay ang design ay pang 1.5 microfarad. Pero hina na po ang capacitor na ito, pababa na ang value niyan. Hindi natatagal. Subukan naman natin na gamitin ang analog multimeter kung wala kayong capacitance tester. Tingnan natin kung ano ang magiging reading dito sa analog multimeter. Ganun pa rin ang setting, hindi nagbago. 0 to 2 lang tayo magbabase. Tingnan natin. Ayan, mahina po ang palo. Baliktarin lang. Ayon. Ibig sabihin, hindi umabot sa 2. Kasi ang reading po nito ay 1.4 mahigit. So mahina na po dahil ang capacitor po na ito ay 2 microfarad dapat. Mababa na sa 2, hindi umaabot doon sa scale na number 2. Ulitin natin. Pansinin nyo yung meter pointer. Ayan. Okay, hindi umaabot sa 2 kasi 1.4 lang ang sukat nito. Ito po ay defective capacitor kasi low capacitance value po ito. Mahina na, hindi na kaya makapagpaikot ng electric fan na ang design ay pang 2 microfarad. Okay, tabi na yan. Mag-check pa po tayo ng capacitor. Checkin po natin gamit ang analog multimeter. Yun pa rin po ang setting, hindi natin binago. Dun pa rin ang scale, 0 to 2. Idikit ang test probe sa dalawang terminal ng capacitor. Ayan, mahina ang palo. Isa pa, pansinin yung meter pointer. Ayun, mahina ang pumalo. Hindi umabot sa kalahati ng 0 to 2. Kalahati ng 0 to 2 ay 1. Mas mababa sa 1 microfarad ang sukat nito. Ulitin natin. Ayan, mahina talaga. Gamitan naman natin siya ng capacitance tester para ma-prove natin na talagang mababa na ang value nito. Pinapakita ko po ito para mapagkumpara ninyo yung capacitance tester at saka analog multimeter. Ayan, 0.76 ang sukat. Samantalang ito po ay dapat ay 1.5 ang masukat na value. Okay, mababa ang value. Defective po ang capacitor na ito. Itabi, ito po yung mga capacitor na mahihina ang capacitance value. Uugong lang ang electric fan kung sakaling ikabit ito. Itabi na. At isunod naman po natin ay ang capacitor na ito. Tingnan natin kung ano ang problema nito. Gamit po ulit ang analog multimeter. The same process po. Ganun pa rin ang pag-check. Pagdikitin na ang test probe. Tingnan natin kung anong resulta sa meter pointer deflection. Ayan. Halos hindi po pumalo. Ayaw halos gumalaw ng meter pointer. Parang ang nasusukat lang ay yung resistance ng aking kamay. Mas maganda pag nagsukat po kayo nito, huwag hawakan ng kamay yung terminal. Hayaan na hindi nakadikit yung ating kamay para hindi makasukat ng resistance, para accurate ang sukat. Ayan o. Kanina pumapalo ng konti kasi may resistance po yung kamay ko. Ayan. Ayaw pumalo kahit baliktarin. Ibig sabihin po niyan, ang ganitong capacitor ay open capacitor. Wala pong connection ang capacitor na ito. Effective din po ito. Sukatin natin sa capacitance tester. Pagdikitin. Test probe to terminal. Ayan. Okay, wala pong nasusukat na capacitance. 0, 0, 0. Ang tawag po sa capacitor na ito ay open capacitor. Hindi po pwedeng gamitin dahil defective din po ito. Uugong din po ang electric fan pagka kinabit nyo ito. Nalaman na yung good, low capacitance value, open capacitor. Isunod natin po ito. Unahin naman po natin gamitin itong capacitance tester. Ikabit lang natin yan. Ayan. Yung kabila din. Anong na-reading? 1. Pagka ganyan po ang na-reading ng capacitance tester, ibig sabihin po niyan, katulad po lamang yan ng connecting wire na isang diretsyo na ang resistance ay 0 or 1. Very low ang capacitance or resistance niyan. Shorted ang ibig sabihin. Tanggalin natin at testingin natin ang resulta sa analog multimeter kung ano ang pagkakaiba nila. Dikit lang yung test probe.
Ayan. Ayun, ang reading, sumagad sa 0. Very low resistance. Puputok po yung circuit ng electric fan kung sakaling ikabit nyo ito. Bitawan, subukang baliktarin. Ganun pa rin. Ang reading, 0. Okay? Ang capacitor po na ito ay dapat 2 microfarad ang masukat, pero kung sa resistance, very low ang resistance. Capacitance, very low. Defective po ang capacitor na ito. Ang tawag sa capacitor na ito, shorted capacitor. Hindi po pwedeng ikabit dahil mag-overheat po or masunog ang inyong electric fan. Itabihan. Isunod naman natin po ito. Tingnan natin kung ano ang magiging trouble ng capacitor na ito. Gamit po ang analog multimeter. Ang value po ng capacitor na ito ay 1.7 microfarad. Dapat makasukat ng lagpas kalahati ang deflection ng meter pointer, kalahati ng 0 to 2 scale. Subukan po natin. Idikit. Ayan. Mapapansin ninyo, steady po yung meter pointer, hindi bumabalik sa infinite. Dapat bumabalik po yan ng ganyan. Kaso hindi bumabalik. Pag in-steady mo yan, steady rin yung reading. Tandaan na ang capacitance reading ng capacitor, pagka chinek ng analog multimeter, papalo siya, then babalik. Ibig sabihin, magdi-deflect, then dahan-dahang babalik sa infinite. Hindi pwedeng steady doon sa gitna ng scale na ginagamit. Ayan o. Steady siya. 1 point something kasi lagpas kalahati ng konti. Pero naka-steady, hindi bumabalik. May problema po ang capacitor na yan. Kahit balik ta rin po natin yan, ganun pa rin po. Steady pa rin po ang reading, hindi bumabalik. Pagka ganyan, may problema po ang capacitor, defective din po yan. Ang ganyang klaseng capacitor po ay tinatawag na leaky capacitor. Hindi pwedeng ikabit sa electric fan. Hindi rin po ito makakapagpa-start ng ikot ng rotor. Sa capacitor po ng electric fan ay mayroong 4 na iba't ibang defect. Low capacitance capacitor, open capacitor, shorted capacitor, leaky capacitor. Yun po ang mga capacitor na hindi po pwedeng ikabit or pamalit sa mga nasirang capacitor ng electric fan. Hanggat maaari, ang ipalit po ninyo ay yung good condition. Okay, sa lahat po ng mga nagtiyaga, manood hanggang dito, alam ko po na talagang gusto ninyong matuto sa gawaing ito. At kung nakatulong po ito sa inyo, paki-like and share naman po para malaman din ng iba. Paki-subscribe na rin kung bago lang kayo dahil ito po ang aking munting channel. The real life, Vic S. Real Vlog. Expresses the reflections of a common worker, driver, technician, and a barber.